Hello! Nais ko magbahagi ng aking ginawang pag home visit sa aking mga estudyante. At ayan, nagdala nga pala ako ng mga recycled notebooks. May kasama pang ballpen para sa mga estudyante ang aking mapapabasa. So ayan, mangilan-ngilan ng mga estudyanteng nakita ko na naglalaro. Kung kaya't sabi ko sa kanila, itawagin pa yung ibang mga kaklase nila na nasa bahay. At sila ay aking iisa-isahing pabasahin. So, habang tinatawag pa yung iba nilang mga kaklase ay in-interview ko yung aking mga estudyante, kinumusta ko sila. At eto, kinuha ko na rin yung storybook na aking dala at yun ang aking ipapabasa sa kanila mamaya. Isa-isahin ko talaga silang pabasahin at gusto kong malaman kung naaalala pa ba nila ang mga pinagbabasa namin noong mga nakaraan, yung mga basic sight words na itinuro ko sa kanila. At ayan na nga, eto na. Dumating na yung aking mga estudyante at magsisimula na ako magpabasa. Siyempre may kaunting interview, tanungan portion kung ano ba ang kanilang pinagkabalahan nitong mga nakaraang araw nung wala silang pasok. O ayan. So, kinuha ko na yung storybook, ipinakita ko sa aking estudyante kung ano yung aking ipapabasa sa kanila. Yan, binuklat ko ang mga ito at pinakita ko ang larawan ng bawat pahina. At syempre, sinabi ko rin kung tungkol saan ang kanilang babasahin. May version na English at Tagalog ang kanilang storybook na babasahin. Ayan, pinasimulan ko na ang pagpapabasa. May mga pangilan-ngilang salita na nahirapan silang basahin kung kaya't ito'y aking inuulit na ipabasa sa kanila. Siyempre, kinokorek ko ang mga salita o mga words na sila ay nahihirapan at ito ay aking muling binabasa para maunawaan nila ang tamang pronunciation sa bawat salita na sila ay nahihirapang basahin ito. At nga pala dun sa lugar na aming napwestuhan ay medyo maingay. Tabi kasi ito ng kalsada, kaya ito'y daanan at marami ding mga bata nagsisipaglaro. Gayun pa man ay kahit na medyo maingay or maingay na nga talaga yung lugar, ay naintindihan, kumbaga nagkaintindihan pa rin kami ng aking mga estudyante. Kumbaga ay hindi naging hadlang yung ingay na yun sa layunin ko na mapabasa ang aking mga estudyante. So, siguro mga 8 estudyante yung mga napabasa ko na ito at masaya ako sa ginagawa kong pagpapabasa sa kanila. So, bilang isang guro, talaga kailangan nating ma-follow up ang ating mga estudyante lalo na sa panahon ngayon na talagang nahihirapan silang magbasa. Lalong-lalo na kung bakasyon, wala talagang nagpa-follow up sa kanila, kaya naisipan ko silang bisitahin at pabasahin. Bilang isang guro, Joseph natin, to the ng ating mga estudyante sa eskwela para naman ma-develop. Then they put a goat Talagang kailangan natin blood to his para maging creative and sila, when para umulan yung kanilang kaya. Jacob Sila ay taught nasa tamang edad na a nasa high school wild ay mabus lalo yung interest nila sa pag-aaral. At ang ating mga ginagawang pagsasakripisyo sa kanila ay sa sobrang selos na ay binenta ng mga kapatid ni Joseph. Mga kapatid, Ng mga kapatid ni si Joseph. Binuhusan din nila ng dugo ang balabal nito. at yung kwento pero okay naman. Mag-practice pang magbasa. So mayroon regalo sa iyo si teacher na isang ballpen at isang notebook. Salamat po. Okay. Okay, next. O Marinel, sino pa nandyan? Parinig ka at magbasa ka dito. O may pang TikTok ka na. Joseph the Dreamer. Okay, si Joseph the Dreamer. Okay, so yan. O basa. Natuwa lang yung mga magulang natin na Baka nasa usap second. dahil
Babasahin yung English version and then yung Tagalog version. Ay, na-follow up sa pag-aaral. Joseph. Since maliit pa ako, sorry naman. Jacob. Jacob had 12 sons. His favorite son was Joseph. His brothers were share ko pa rin sa akin. jealous of Joseph. They were also angry because Joseph dreamed that their Sheep. Aral at malapit nila ang kanilang mga Bold. pangarap kung binibigay sa buhay. bowed down Wala at ang aking mga to his Si Jacob. si Jacob ay may dalawang anak. para sa araw nito. Si Joseph ang kanyang paborito. Galit ang mga kapatid kay Joseph dahil na panaginipan nito na yumukod ang kanilang pananim sa tanim ni Joseph. Next. O ba talagang binibidyo si Maricel, ha? The jealous brothers. The jealous brothers sold Joseph to a Merchant. merchant. Yes. Ano? Kasi yan. Dahil dyan, meron akong premyo para sa'yo. Uy, Maricel. Yes. Okay. O, basa. Joseph the dreamer. Okay. English muna po din. Jacob had 3 sons. 12 sons. 12 sons. His favorite son was Joseph. His brothers were Jealous. Joseph. They were also angry because Joseph dreamed that their Sheep. bowed down to his Sheep. sheep. Si Jacob. Si Jacob ay may 12 anak. Si Joseph and ang kanyang paborito. Galit ang mga kapatid kay Joseph. Galo ko sa'yo. Ay, bakit pink? Pag pink, yan. Ito na lang. Si mamaya kayo aalisa. Ikaw na. Sure. Okay. Basa. Joseph the Dreamer. Ito mo, dalaga ka. Dalagita ka na. Tapos, pag suklaya, ayan. Ay, di mo nasa school pa. Hindi ka na nagpasok. Oh, hala. Jacob. had 12. 12 sons. sons. His favorite son was Joseph. His brothers. The jealous brothers sold Joseph to a merchant. Then they put a gold lad to his coat and went home. Jacob thought a wild beast ate Joseph. Okay, o Tagalog. Sa sobrang selos at ay ibinenta niya ng mga kapatid si Joseph. Binuhusan ng ibo ang balabal nito at saka inuwi ang akala ni Jacob ay kinain ng mabangis na hayop si Joseph. Okay, so very good naman. Maayos na magbasa si Maricel. Ang problema lang, Maricel, huwag ko na kung magsin sa grade 5 mo, ha? Talaga, laging absent, sayang naman. O yan. Dahil dyan, ito ang regalo ko sa'yo, ha? Okay. Huwag mo na kayo naalis, magpapapicture pa tayo mamaya, ha? Mag-ano pa tayo, pupostura pa tayo. O, sige, basa. Jacob Had? had 12 12 sons. sons. His
favorite son, son was Joseph. his Brothers brothers, were again, Laksi, jealous jealous of Joseph. Joseph. Jealous. Jealous of Joseph. They Also angry. Joseph brings My S. Shibs. sheaves Bowed bowed down. down to his sheep. Shift. Okay, Tagalog. Si Jacob ay may 12 Anong Tagalog sa 12? Aha. Labing. labing dalawa Labing dalawang. anak Si Jacob. Si Joseph. si Joseph ang kanyang Again, si Joseph. favorite. Tinaga ng pagbasa ha. Ayan, oo. Ay, bibisita pa naman ako dito. Huwag mong alala. So, ito, regalo ko sa iyo ha. Saka isang ballpen. Salamat po. Okay, basa nga, Bibon. Ay, ikaw naman. Joseph. Joseph the Great. Yan. Ayan, basa na. Jacob had 12 sons. His favorite son was Joseph. Laksi-laksi lang. Brothers were jealous of Joseph. They were also angry because Joseph dreams that their Sheaves. sheaves bow down to his feet. Si Jacob. Si Jacob ay may Anong Tagalog sa 12? 12 anak. Labing dalawa. Dalawang anak. Si Joseph ang kanyang pamangkin. Galit Ang mga. ang Ang regalo ko sa'yo, Devon. O, ayan ha. O, sige. O, nasa na ka? Pamagat ng kwento. Joseph. Joseph the Dreamer. Dreamer. So, yun. Basa. Ay, ito muna ang Tagalog. Si Jacob ay may 12 Labing dalawa. dalawang anak. Si Joseph ang kanyang paborito. Galit ang mga kapatid kay Joseph dahil napaginipan nito na Food. ang kanilang pananim sa mga tanim ni Joseph. O, basang English naman. Jacob Had had 12 12 sons. sons. His His favorite son was Joseph. Sa Tagalog, wala na masyadong problema. Sa English lang talaga, ano. So, yan. So, dahil dyan, meron akong regalo para sa iyo. At ito, ang aking mga notebook. Ito hindi bago, ni-recycled ko lang ito. Pero ito yung mapapakinabangan. Paano? So, Brian, akin na nga ang munting regalo ko para sa mga estudyante ko. Ayan. Ha? O, yan. Kung may gusto sulatin, dito isulat. Ano? Ayan. Nasa, ayan. O, hala, basa. O. Upo. Anong bago? Joseph. Ay, hello. Ayan, o. Joseph the Dreamer. O, hala, basa ha. Ito lang ang babasahin mo. Ito at saka ito. Hala. Laksan mo ha. Kailangan malakas. Jacob Had had 12 sons. His favorite son was Joseph. His brother were may S. Brothers brothers
Jacob. Si Jacob ay may 12 labing-dalawang anak. Si Joseph. Joseph ang kanyang paborito Tundok. O, tigil. Galit. galit ang mga kapatid kay Joseph dahil